Open your Bible in the book of Ephesians. Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3, verse 14 to 21, ang ating pong pag-aaralan this morning. And every Sunday morning, pinag-aaralan po natin ang book of Ephesians at tayo po ay magkukonclude ng doctrinal content of the book of Ephesians. Alam natin po na ang book of Ephesians po ay merong dalawang bahagi, ang doctrinal content at yung practical application. At sa doctrinal content po, may mga bahagi po ito. At yung huling bahagi po nito ay yung section ng Ephesians chapter 3, na ito po ay naglalaman ng panalangin po ni Apostle Paul para po sa mga taga-Ephesus, mga mananampalataya, mga church members sa Ephesus. At ito pong bahaging ito, Ephesians chapter 3, ito po ang ikalawang panalangin po ni Pablo sa mga mananampalataya sa Ephesus. Kung naalala niyo po yung first chapter ng book of Ephesians, in Ephesians 3 verse 15 to 23, ito po ay naglalaman ng unang panalangin po ni Pablo. Tingnan niyo po ang Ephesians 1 verse 15, "Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers." In Ephesians 1 verse 15 to 23, it contains yung panalangin po ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Ephesus, yung unang panalangin ni Pablo. At dito, ang panalangin dito ni Pablo as a way of review, pinanalangin dito ni Pablo that God may give the Ephesians believers two things, yung spirit of wisdom at yung spirit of revelation. At itong dalawang bagay nito ang magbibigay sa mga taga-Ephesus na yung kanilang mga mata ay maging enlightened upang malaman nila yung tatlong bagay. Yung hope of God's calling, yung riches of the glory of His inheritance, at yung exceeding greatness of God's power to usward. At yan yung unang panalangin ni Pablo. So, ano yung natutunan natin dun sa unang panalangin ni Pablo is kung paano si Pablo ay doctrinally nanalangin sa Panginoon. At marami tayong natutunan sa unang panalangin ni Pablo. Yun yung unang prayer ni Pablo. But today, titingnan natin yung ikalawang panalangin ni Pablo sa book of Ephesians para sa mga taga-Ephesus. In chapter 3, chapter 3 verse 14, babasahin ko po and then we're going to pray. Ephesians chapter 3 verse 14, sabi dito ni Paul, "For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the full family in heaven and earth is named." Shall we pray? Ama naming Diyos po na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat Panginoon dahil meron kami muling pagkakataon na makapakinig Panginoon ng inyong pong salita. We're praying Ama na tulungan niyo po kami as a church, ang bawat isa Panginoon ay magkaroon ng kaunawaan ng book of Ephesians, especially ito pong pag-aaralan namin this morning, upang makita namin, Panginoon, ang panalangin ni Pablo at maging matutunan namin ang mga prinsipyo, ang mga katotohanan ng bahagi po nito ng inyong pong salita. We pray, Ama, na tulungan niyo kami na properly namin ma-interpret ang inyong salita at magkaroon kami ng tamang application, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa ngalan ng aming Panginoong Kristo, Amen. So, tulad po ng nabanggit ko, ito pong Ephesians 3 verse 14 to 21, ito po ay continuation po ng unang panalangin ni Pablo. Yung unang panalangin ni Pablo in Ephesians 1, ito po ay sinundan ng kanyang pangalawang panalangin. Now, anong tanong? Ano ang pinanalangin dito ni Pablo? Nakita natin sa Ephesians 1, si Pablo ay specifically nanalangin for the wisdom and revelation na kayang ibigay ng banal na Espiritu upang ang mga mananampalataya ay malaman yung pag-asa ng pagkatawag ng Panginoon, yung yaman na meron ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon. At ngayon, sa Ephesians 3, dito nanalangin muli si Pablo para sa mga taga-Ephesians. Ang prayer dito ni Paul, mapapansin nyo dito, in verse 14 and 15, sabi ni Paul, "For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and in earth is named." Dito makikita natin na yung prayer niya dito, his prayer for them is for the sake of the salvation and inclusion
ng mga Gentiles sa kanyang plano. Remember sa unang bahagi ng Ephesians 3, naalala niyo po ba yung mystery na inireveal ng Diyos kay Pablo? Naalala niyo ba yung ministry ni Pablo? Kung paano niya ito tinanggap na siya ang ginamit ng Panginoon upang iproklama sa mga Gentile yung mystery na ang mga Gentiles ay pwedeng magiging kabahagi ng plano ng Diyos. In relation to that, sabi ni Pablo, for this cause, sa dahilang ito, ako'y nanalangin sa inyo. Ano tinutukoy dito ni Pablo na for this cause? Kailangan natin balikan yung verse number, yung mga bagay na binanggit niya in the previous verse. Halimbawa, in verse number 11, according to the eternal purpose, with the purpose in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. Wherefore I desire that ye faint not at my tribulation for you, which is your glory. So dito, in-express ni Pablo na kaya ako nanalangin sa inyo ay dahilan sa inyong kaligtasan at inyong pagkasama, mga Gentiles, sa plano ng Diyos. For this cause, dahil kayo ay kasama na ngayon sa plano ng Diyos, at ito ang kalooban ng Diyos sa inyo, ako'y nananalangin para sa inyo. Yun ang ibig sabihin ng praise na for this cause. At dito, pinakita ni Paul yung kanyang humbling prayer. Yung kanyang humbling prayer is expressed by bowing his knees. So dito pinakita ni Pablo, yes, nananalangin ako sa inyo mga Ephesians, pero hindi lamang ako simpleng nananalangin sa inyo. I humbly prayed for you by bowing my knees. Sabi ni Paul, for this cause I bow my knees. Yung pagluhod sa panalangin, yun po ay pagpapakita na ikaw ay nananalangin ng merong pagpapakumbaba sa Panginoon. Na, Panginoon, ako'y mananalangin sa iyo, tiklop tuhod. Ito'y pagpapakita na ako'y nagpapakumbaba sa aking panalangin. At ganun ang panalangin ni Pablo sa mga taga-Ephesians na he bowed his knees in prayer. Also, sa panalangin dito ni Pablo, which we see in verse 14 and 15, not only the reason kung bakit siya nanalangin, not only the humility ng kanyang panalangin, another thing na mapapansin natin in verse 14 and 15, his prayer is addressed to the Father of our Lord Jesus Christ. At makikita natin na sa pananalangin po, hindi tayo nananalangin kay Jesus Christ, hindi tayo nananalangin sa third person of the Triune God, sa Banal na Espiritu. Nung tinuruan po ng Panginoong Kristo ang kanyang mga disipulo ng panalangin, ang pananalangin po ay sa Diyos Ama. Kaya sabi dito ni Paul, yung kanyang panalangin ay sa Ama ng ating Panginoong Kristo. His prayer is addressed to the Father of our Lord Jesus Christ. Also, in verse 15, binigyan ni Paul ng description, sino ba itong Father na ito? He is the Father. The Father is the one after whom the full family in heaven and earth is named. Ibig sabihin, in-employ dito ni Pablo yung family of God. Natandaan niyo po, meron pong kingdom of God. Ang kingdom of God po ay composed ng mga saved, ng mga New Testament believers. Iba po ang family of God sa kingdom of God. Ang family of God po, ito po yung mga saved noong unang panahon pa ni Adam, panahon ni Abraham, panahon ng mga prophets, panahon ng mga disipulo, hanggang sa ating panahon. At yung mga taong masasave in the future, lahat ng saved sa lahat ng panahon, sila po ay bahagi ng pamilya ng Diyos. Kaya kung ikaw ay ligtas ngayon sa ating panahon, ikaw ay kabahagi ng pamilya ng Diyos. Ang sabi dito ni Pablo, sa Diyos Ama nakapangalan, ipinangalan ang lahat ng pamilya ng nasa langit at nasa lupa. Ibig sabihin, hindi lamang siya Ama ng Panginoong Kristo, kundi siya din ay Ama ng nating mga mananampalataya. He is also the Father not only of the Lord Jesus Christ, but also you and me. At dito sa Diyos Amang ito, nanalangin si Pablo. Now, ano ang content? Ang tanong, ano yung content ng panalangin ni Pablo? Dito, mapapansin natin that Paul's prayer revolves around three requests, each related to the person of the Triune God.
Yung panalangin dito ni Pablo, umiikot ito sa tatlong requests. Actually, 4 siya, pero we can categorize it sa tatlong prayer requests. Na yung bawat prayer request dito ni Pablo ay nakarelate ito sa person ng Trinity. Halimbawa, in verse 16, Paul prayed or asked for the strength of the Spirit in verse 16. In verse 17 and 18, si Pablo ay humingi ng indwelling of Christ, 17 and 18. And in verse 19, Paul's prayer request is asking for the fullness of God, verse 19. So, yung request dito ni Pablo sa kanyang prayer, naka-revolve ito sa tatlong request. Na ang bawat request na yon ay una sa Espiritu, sa banal na Espiritu, sa Diyos Anak, at sa Diyos Ama. That's how theologically rich ang panalangin ni Pablo. Imagine niyo si Pablo knowing yung katangian ng Diyos, yung katangian ng bawat person ng Trinity, in-employed niya yung mga katotohanan ito sa kanyang panalangin. At yung titingnan natin. Unang request ni Pablo dito, which we see in verse 16, is yung strength of the Spirit. Humingi si Pablo sa Diyos Ama ng kalakasan na nagmumula sa banal na Espiritu. In verse 16, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Yung request dito ni Pablo ay nakabase sa yaman ng kaluwalhatian ng Diyos. Now, ang tanong mga mananampalataya, as way ng application, dito sa panalangin ni Pablo, binabase niya yung kanyang request knowing ang yaman ng kaluwalhatian ng Diyos. Now, ang question mga mananampalataya, whenever you pray, halimbawa isang prayer request lang, isang maliit na prayer request, I don't know kung anong prayer request, probably sina Mike and Cham sa kanilang college education, probably yung prayer request ni Ate Caroline sa kanyang relationship sa kanyang in-law, o maaaring prayer request ng kalusugan, or any other prayer request that we ask sa Panginoon. Ang tanong, do you base your prayer request sa riches ng kaluwalhatian ng Diyos? Na meron kang perspective na, Panginoon, humihingi ako sa inyo ng bagay na to, knowing the riches of your glory. Anong ini-employ dito? Ini-employ dito yung pananampalataya na kayang ibigay ng Diyos ang iyong hinihingi. Meron ka bang ganang pananampalataya in your prayer na, Panginoon, I'm praying for my college education, I'm praying for my in-law, I'm praying for my work, for my relatives and other things, knowing the riches of the glory of God. And that's how Paul prayed sa Panginoon. Panginoon, I'm asking spiritual strength for these Ephesians, which I'm basing my request sa yaman ng kaluwalhatian mo. What an amazing perspective ang prayer dito ni Pablo. Not only that, he based his prayer sa riches ng glory ng Diyos, his request also is to grant the believers to grow in strength or ability or power through the Holy Spirit. Primarily, ipinanalangin una't higit sa lahat ni Pablo sa mga taga-Ephesians, knowing that these Ephesians Gentiles are part now of the plan of God, he prayed na, Panginoon, bigyan mo ng kalakasan, bigyan mo ng kalaguan sa kalakasan, sa kakayanan at kapangyarihan itong mga tao ito, itong mga Ephesians nito, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang tanong, Christian, itong prayer request ito, do you pray this kind of prayer in your prayer request? Na Panginoon, bigyan mo ko ng kalakasang spiritual. And that's a biblical prayer. Panginoon, meron akong problema, meron akong persecution, meron akong pagsubok, meron akong sa aking Christian life. Panginoon, I'm praying na bigyan mo ko ng kalakasan na tanging banal na Espiritu lamang ang makapagbibigay. Hindi nakapokus si Pablo sa kalakasan ng outward man. Tandaan niyo po, ang tao po, ang anthropology, ang tao po ay meron po siyang outward man, the physical natin, at meron tayong inward man. Ang nangyayari po, ang isang taong hindi ligtas, yung kanyang
Espiritu po, siya po ay patay. Kaya no wonder in Ephesians 2:1, sabi ni Paul, and you had quickened who were dead in trespasses and sins. Pag ang isang tao po ay nanampalataya, nagsisi sa kanyang kasalanan, at nanampalataya sa ating Panginoong Kristo, ang nangyayari po, yung kanyang inward man ay nabubuhay. At yun yung tinutukoy ni Paul in Ephesians 2:1, that you had been quickened. Kayo ay nabuhay mula sa pagkamatay. Ano po ang tinutukoy dito ni Paul? Ito ba ay nagpapatungkol sa kanilang katawan? No, hindi po yung outward man, kundi yung inward man. Ang realidad po, ang isang taong ligtas, buhay yung kanyang outward man, katulad na nakikita niyo right now, kaya ako nakapagsasalita, because buhay yung aking outward man. Pero ang isang taong ligtas po, hindi lamang yung outward man yung buhay. Yung kanyang inner man ay buhay din po. Yung spirito ay buhay. The reason na ang tao ligtas ay nauunawaan ang Bible. Kaya po ang tao ay mayroong interest sa salita ng Diyos, sa kalooban po ng Diyos, dahil buhay yung inner man. Pero ang problema po sa isang taong hindi ligtas, at ito nagbibigay dahilan, bakit na-attend ng church pero walang interest? Bakit na-attend ng church walang ka-interest sa salita ng Panginoon? Bakit itong tao ito walang interest na sundin ang kalooban ng Diyos? Ang dahilan dahil patay po ang inner man. Inner man. Kailangan mong manampalataya sa Panginoong Kristo upang ikaw ay mabuhay yung iyong inner man. At ito, in the case ng mga Ephesians believers, yung kanilang inner man ay buhay na. Anong kailangan natin? Anong kailangan ng mga taong ito, ng mga Ephesians na ito, mga mananampalataya sa Ephesus? Given na buhay na yung kanilang inner man, kailangan yung inner man ay magpatuloy na lumakas, katulad ng isang bata. Ang inner man po, katulad ng isang bata, hindi naman automatically malakas na siya. Kailangan nating lumago spiritually. At bahagi ng ating paglago ay yung kalakasang kayang ibigay ng banal na Espiritu. Pero gusto kong tingnan natin dito, si Pablo, hindi siya nakapokus sa outward man ng mga Ephesians. Ibig ba sabihin nito, Paul, wala ka bang concern sa mga may sakit sa Ephesus? Wala ka bang concern sa kanilang outward physical body? May concern si Pablo, no doubt about that, pero dito sa kanyang prayer, nakapokus siya, laser focus siya sa inner man. Panginoon, bigyan mo ng growth yung kanilang inner man sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang ating inward man should be continually strengthened sa bawat panahon, sa bawat punto ng ating buhay. Now, go over in Galatians, in order for you na maunawaan itong katangian ng tao, kailangan natin tingnan, maunawaan na ang tao ay composed ng body, soul, and spirit. Yung soul and spirit po, yan po yung inward man po natin. Yung body is the outward man. And alam niyo po ba, yung inward man and inner man at outward man po natin, meron po yung conflict. Tingnan niyo po in Galatians 5. Go over in Galatians 5. In Galatians 5, verse 16 and 17, basahin po natin ng sabay-sabay. Galatians 5, verse 16 and 17, ready? Read. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Now, halimbawa si Ate Lot, mayroon 2 pusa. What if yung isang pusa, papakainin ni Ate Lot ng buong linggo? Bibigyan pa ni Ate Lot ng mga vitamins, cat food, magagandang klaseng pagkain. Pero yung isang pusa, hindi niya papakainin ng 1 linggo. Diyan ka lang, makulong, mauhaw ka, magutom ka. Pagkatapos ng 1 linggo, pag yung pusa ay pinaglaban, halimbawa, ni Ate Lot, sino kaya mananalo? Yung bang malakas o yung mahina? Of course, yung malakas. At yun ang sinasabi dito ni Paul. Sabi ni Paul, in Galatians 5:16, this I say then, walk in the Spirit. Yung Spirit na tinutukoy po dito, it refers to our inward man, inner man.
na tinutukoy niya sa kanyang prayer na, Panginoon, strengthen these Ephesians in their inner man. Ibig sabihin nun, yung continually lumalakad sila sa kagustuhan ng banal na Espiritu. Bakit? Bakit mahalaga yun? Kasi kung ikaw ay malakas sa iyong inner man, hindi mo susundin ang kagustuhan ng outward man. The reason ang mga mananampalataya ay lumalakad according sa kanilang laman, kung ano ang gusto ng laman, yun ang kanilang ginagawa, even na sila'y ligtas na, ay dahilan yung kanilang inner man ay mahina. Bakit maraming Kristiyano na wala ngayon sa church? Kung sila talaga ay saved, kung meron talaga silang buhay sa kanilang inner man, bakit may mga Kristiyano na di-decide, ay hindi mo na ako magsisimba ngayon, hindi mo na ako magpe-pray, hindi mo na ako magbabasa ng Bible? You know what? Because ang mahina sa kanila ay yung inner man at yung outward man sa kanila ang malakas. Kaya lumalakad sila according sa kanilang laman. At ang panalangin ni Pablo dito, parang, wait, huwag yung outward man ang malakas, kundi yung ating inner man. Yun ang panalangin ni Pablo in Ephesians 3 na, Panginoon, I'm asking strength. I'm praying for these Ephesians na bigyan mo sila ng kalaguan sa kanilang kalakasan sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa kanilang inner man. Kasi domino effect po yun. Domino effect yun. Kung hindi ka malakas sa iyong inner man, I tell you, mga mangyayari sa iyo, lagi mong susundin ang kagustuhan ng laman. Bakit may mga Kristiyano na na lagi na lamang mainit yung ulo, na lumalakad sa galit ng laman? Bakit may mga Kristiyano na ang utak, ang paningin ay gusto yung mga walang kwentang bagay na pinapanood? Bakit may ibang Kristiyano na nagugustuhan pa rin yung mga musika ng mundo? Dahil yung outward man ang kumukontrol sa kanya. Bakit ganun? Dahil mahina yung inner man. Mahina yung inner man. Ang goal ng mga mananampalataya is continual tayong lumakad kasama ang banal na Espiritu, at yun ang magbibigay sa atin ng kalakasan sa ating inner man. In contrast, bakit may mga Kristiyano na palagi pa kaya magpatuloy sa Panginoon? Bakit may mga Kristiyano na kahit may pagsubok sa buhay, may problema, may karamdaman, or any other thing ay nakakapagpatuloy pa rin sa Panginoon? The reason is, yung kanilang inner man ay malakas. Ang tanong, Christian, anong kalagayan ng yung inner man? Malakas ba? Or mahina? At doon nakapokus yung prayer ni Pablo. Panginoon, I'm praying for these church members sa Ephesus. Bigyan mo ng kalakasan ang mga mananampalataya sa kanilang inner man. Now, verse 17, going back in Ephesians 3, so unang prayer request dito ni Paul, he asked for the strength of the Spirit, which we see in verse 16. Now, in verse 17, ito po ay resulta ng strengthening of the Spirit. Kung ikaw ay malakas na sa Espiritu, na unang pinanalangin ni Pablo, meron po itong pwedeng maging resulta, which Paul mentioned in verse 17. Verse 17 says, Ephesians 3:17, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love, the indwelling of Christ. Hindi lamang nanalangin si Pablo para sa strength na kayang ibigay ng banal na Espiritu, nanalangin din siya sa indwelling of Christ. Ito po ang resulta na pwedeng ibigay kung ikaw ay malakas sa Espiritu. Ang ibig sabihin po nito is the maintenance of Christ indwelling. Tandaan natin po na dito binanggit ni Pablo that Christ dwells in the heart. Yung heart na tinutukoy po in verse 17, yan po yung inner man na tinutukoy niya in verse 16. Yung inner man in verse 16 at yung hearts in verse 17, yan po ay nagpapatungkol sa ating inner man. Ang sabi dito ni Pablo that Christ dwell in our hearts or our inner man of the saints sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, huwag niyo pong mapagmalian, hindi po dito tinutukoy ni Pablo yung indwelling ng ating Panginoong Kristo pagkatapos ng ang isang tao ay maligtas. Alam natin po in Ephesians 1:13, pag ang isang tao po ay nagsisi at nanampalataya, ang banal na Espiritu po ay nananahan sa kanya. The indwelling of Godhead, the Godhead dwells sa isang mananampalataya.
Yan po ay, that's the position po ng mga mananampalataya. Hindi po yan yung tinutukoy po ni Pablo dito na indwelling of Christ. Ang tinutukoy po dito ni Pablo na indwelling of Christ na kanyang pinapanalangin, it refers po sa continual walk ng mga mananampalataya in his Christian life. Ito po ay nagpapatungkol, hindi po yung indwelling of Christ na hinihingi ni Pablo, hindi po niya pinapatungkol po dito yung initial indwelling of God sa mananampalataya o niyo pong pagmamalian. Kundi ang tinutukoy po dito ni Pablo, ito po yung continual na pagdwell ng Panginoon sa mananampalataya in a way na ang Kristiyano ay continual na lumalakad kasama ang Panginoon sa kanyang Christian life. Yes, Kristiyano, ang Diyos ay nasa iyo na, ang Panginoon Kristo ay nasa iyo na, pero alam niyo po ba na pwedeng dumating yung punto na hindi ka na lumalakad kasama ang Panginoon. Sa tingin niyo, kung ikaw, Kristiyano, pupunta ka sa bar, pupunta ka sa sugalan, pupunta ka sa mga kasalanan, do you think the indwelling of Christ is there with you? No. So ito yung tinutukoy dito ni Paul na indwelling of Christ. Hindi ito nagpapatungkol na nawala yung presensya ng Diyos sa mga Kristiyano. No. Ang tinutukoy po dito na yung mga mananampalataya sa Ephesus ay patuloy silang lumakad kasama ang Panginoon Kristo sa kanilang buhay. Now, dito din in verse 17, binanggit dito that ye being rooted and grounded in love. Dito po gumamit po si Pablo ng botanic and architectural metaphor na kung paano ipinakita yung source ng ating Christianity. Saan tayo kumukuha ng nutrients? Saan tayo nakakasurvive sa ating Christian life? Katulad ng isang puno na grounded ang kanyang ugat sa lupa. Kung paano yung mataas na building na kahit napakataas siya, kahit merong lindol, kahit malakas yung hangin, hindi tumutumba, yung puno at yung building hindi tumutumba dahil sila ay grounded and rooted in a strong soil. At ganun din ang mga mananampalataya. Ang mga mananampalataya also, our Christian life also is rooted and grounded. Saan? In love. Sabi doon, in verse 18, verse 17, tayo ay nakaugat at nakabaon sa pag-ibig. Anong ibig sabihin nito, Brother RJ? Gumamit si Pablo ng metaphor ng isang puno at ng isang building na matibay sila dahil yung kanilang ugat at yung kanilang pundasyon ay nakalubog sa matibay na lupa. At ganun din sa ating Christian life. Tayong mga mananampalataya, kung hindi ka nakabaon, hindi ka nakatayo sa pag-ibig ng Panginoong Kristo, hindi ka stable na Christian. Kaya nga binanggit dito ni Pablo, which is we're going to discuss later, na kailangan nating maunawaan ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. In every day of our life, kailangan nating maunawaan ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. Kasi kung ang buhay mo ay nakadepende na ikaw ay minahal ng Diyos at niligtas ka ng Diyos, paano mo magagawang hindi maging tapat sa kalooban ng Diyos? Paano ka hindi mo magawa na maglingkod sa Panginoon kung mauunawaan lang natin yun? At yun yung pinakadesenyo ng ating Christianity. Nakatulad ng isang puno at isang building, kailangan natin nakaugat tayo, nakabaon tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga, pansinin niyo po, in verse 18 and 19, pinanalangin dito ni Pablo, in verse 18, I'm praying for the Ephesians that they may be able, verse 18, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, in verse 19, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye may be filled with all the fullness of God. Yun yung tinutukoy ni Paul na being rooted and grounded in love, ibig sabihin nun, you comprehend and know the love of Christ. Now, question, Christian, do you comprehend and know ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo? Kung tatanungin ko po kayo, pero huwag niyo na pong sagutin niyo na lang to sa inyong isipan. How do you define the love of Christ? Paano mo may define ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo?
Now, one thing I tell you is kung ikaw ay Kristiyano at hindi ka nagpapatuloy sa Panginoon, hindi ka lumalakad kasama ang Panginoon, hindi mo ginagawa ang kalooban ng Panginoon, one thing is sure, you don't understand the love of Christ. Probably alam mo siya, minimal, napakababaw, pero ang Kristiyanong nakabaon sa pag-ibig ng Panginoong Kristo, katulad ng isang building, stable yan, matibay yan. At yan ang katangian ng isang Kristiyano na nakakapagpatuloy sa Panginoon. Na Panginoon, meron kaming problema, meron akong karamdaman, meron kaming suliranin, pero dahilan sa pag-ibig mo, magpapatuloy ako sa iyo. Dahilan sa pag-ibig mo, gagawin ko ang kalooban mo. That is the prayer of Paul. I'm praying, Panginoon, for these Ephesians that they may comprehend the love of Christ. Kailangan nilang makita yung lawak, yung lalim, yung lapat, yung taas ng pag-ibig ng Panginoon sa Kristo. Yung word na comprehend po dito, the word comprehend, it means to lay hold of, to obtain, or to attain. Dito ipinadalangin ni Pablo na yung mga Ephesians ay ma-attain or ma-comprehend. Dahilan, bakit? Dahil by default, Christian, ikaw at ako, hindi natin alam ang pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo. Yes, probably, mababaw ang ating pagkaalam sa ating pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo. Pero kailangan natin, katulad ng isang halaman, pag yung halaman ay bata pa, at yung ugat niya ay maliit pa, walang stability yan. Walang stability yan. Pero habang ang halaman ay lumalaki, at yung ugat niya ay lumalalim, hindi mo kayang bunutin yan. Now, kung kayo ay makakita ng isang Nara tree, napakalaki, alam niyo po ba yung ugat niyan? Kung gaano yung kanyang taas ng Nara tree, ganun din yung lalim ng ugat niya. Ganun ka-strong ang isang puno. At ito ang tinutukoy ni Pablo sa kanyang panalangin. You and I, Christian, should be rooted and grounded in love. Ano tinutukoy niyan? Yung succeeding verse, tinutukoy, dinefine yung rooted and grounded in love, na ikaw ay isang Kristiyano that you comprehend ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. Na malaman mo ang unlimited na pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. Yung pong, dito po gumamit si Pablo ng breadth, length, depth, and height, na ito po'y nagpapatungkol sa unlimited love of Christ or the redemptive love of Christ. Na tinukoy din dito ni Pablo as a way ng definition ng pag-ibig ng Panginoong Kristo. Yung pag-ibig ng ating Panginoong Kristo, it passeth knowledge. Ibig sabihin, it is the excessive extent of Christ's love. At ito din po yung tinutukoy ni Paul in Ephesians 3:10, na kung titingnan niyo po in Ephesians 3:10, the manifold wisdom of God. Now, to make it simplified, ganito po. How can you reconcile this in your mind that lahat po ng tayo sa kwartong ito, if you are saved, we all deserve eternal hell in the lake of fire. That's the reality. Ikaw at ako, kahit ikaw ay mayaman, matalinong nakapagtapos, kahit tayo ay gwapo, matalino, maganda, one thing is reality. You and I deserve in the lake of fire for all eternity. Lahat po tayo ay deserving po nun. That's the reality. Hindi po natin kayang tanggalin yun. And this is the thing. Go over in Romans 8. Romans 8. This is lahat tayo ay nagkasala sa Diyos at walang matuwid ni isa. Dahilan sa ating kasalanan, ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Ikalawang kamatayan according sa Book of Revelations. In Romans 5, Romans 5, verse 7. Romans 5, 7 and 8. For scarcely for a righteous man will one die, yet per adventure for a good man, some would even dare to die. Halimbawa ganito. Sino pinakamatinong tao na kilala nyo? Halimbawa, sino ba pinakamatinong tao? Probably, sinong tao na popular na probably matino? Halimbawa, sino ba?
Halimbawa, isang politician. Sino bang politician na matino? Let's say, si politician number 1. Siya yung pinakamatino. I mean, given wala siyang corruption, wala siyang kapalpakang ginagawa. O probably meron kayong kaibigan na napakatino, na napakabuti sa inyo. Pero ang tanong dito ni Pablo, kung merong napakatinong tao, napakaliit ang tsansa na merong magsakripisyo ng buhay sa isang taong matino. Sabi doon, for scarcely for a righteous man will one die. Kung merong mga righteous na tao, probably kokonti ang magsasakripisyo ng buhay sa isang righteous na tao. Kung halimbawa meron namang good man, sabi ni Paul, yet peradventure for a good man, some would even dare to die. Napakadaling kung halimbawa, kung isasakripisyo ko yung buhay ko, hindi ko ito isasakripisyo sa mga kriminal. Mas madaling isakripisyo yung buhay natin sa mga taong righteous, sa mga taong mabubuti. Yan ang tinutukoy dito ni Paul in verse 7. Na may posibilidad na mayroong magsakripisyo ng buhay sa mga mabubuti at matutuwid na tao. But in verse number 8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sa isang matuwid na tao, meron sigurong tataas ang kamay. Yes, magsasakripisyo ako ng buhay ko sa matuwid at mabuting tao yan. Pero kung kriminal na kaya, ang tatanungin, sino ang gustong magsakripisyo sa kriminal na ito? Wala sigurong tataas ang kamay. But Paul said, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Now, ang tanong, Christian, do you comprehend that? Na we all deserve eternal lake of fire for all eternity. Pero ang Diyos mismo, hindi siya namatay sa righteous man. We are not righteous. We are not good. Ang sabi ni Pablo, pwedeng meron sigurong magsakripisyo sa mga mabuti at matutuwid nito. Pero ang Diyos, hindi siya namatay para sa righteous. Hindi siya namatay para sa mabubuting tao. Namatay siya para sa iyo at sa akin kung kailan tayo makasalanan. Tayo makasalanan. But God commended His love toward us. How do you comprehend that? Na yung Diyos anak ay nagkatawang tao 2,000 years ago, hindi ang pinaka-goal niya ay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Imagine niyo yun. Kaya sabi ni Paul in Ephesians 3, na nakita natin in last Sunday, na yung mga anghel, the angel, even Peter said, yung mga anghel interesado sa kaligtasan na ginawa ng Diyos. Paano nangyari yun? Ang Diyos, anak, ay bumaba sa lupa para mamatay sa mga taong ito. Imagine ninyo, probably, hindi po ito biblical, pero imagine ninyo, kayo ay anghel. Kasama niyo ang Diyos sa langit ng matagal na panahon. Nakita niyo ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kapangyarihan niya. At makita niyo one time na yung inyong Diyos, ang Panginoong Kristo, bumaba sa lupa. He humbled Himself. Kung ikaw ang anghel, halimbawa, wait, bakit ginawa to ng Diyos? And then nakita niyo, sinakripisyo ng Diyos ng Panginoong Kristo ang kanyang katawan, ang kanyang dugo, kung paano siya suntukin ng mga Romano, paano siya kutsain ng mga Hudyo, paano siya duraan. Kung kayo ay nasa mga paningin ng anghel, magtataka kayo. Kaya Peter said and Paul said, ang mga angels ay interesado sa kaligtasan ng tao. Dahil hindi nila makomprehend paano ginawa yun ng Diyos na makapangyarihang lahat sa mga taong makasalanan. At yan ang kailangan nating makomprehend and malaman, Christian. Ano tinutukoy dito, Brother RJ? Kailangan mo bang mag-enroll sa Bible school, sa seminary, para yung lahat ng terminology, lahat ng points ng pag-ibig ng Panginoong Kristo ay malaman mo, maging well-versed ka? No. It would just, pwede mo itong malaman kung paano ka mamumuhay sa iyong Christian life. One thing is sure, Christian, kung hindi ka tapat sa Panginoon, kung hindi ka nagpapatuloy sa Panginoon, hindi mo ginagawa continually, nag-strive ka na gawin mo ang kalooban ng Panginoon sa iyong buhay, wala kang pakialam sa kalooban ng Diyos, kung hindi ka seryoso sa iyong Christian life, one thing I can say, you don't comprehend and know the love of Christ. You cannot comprehend. Imagine niyo ang Panginoong Kristo ay namatay para sa iyo, pero sasayangin mo lang yung buhay mo sa kasalanan,
Sasayangin mo lang yung Christian life mo na hindi ka magpapatuloy sa Panginoon? You don't comprehend. You don't comprehend and know the love of Christ. At ang panalangin dito ni Pablo na ang mga Ephesians, which is applicable sa atin, ninanais ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay patuloy na lumago sa pagkaalam at pag-comprehend ng pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. Na in application parang ganito po. Kung mahal mo ang Panginoong Kristo, in application parang ganito, kung mahal mo ang Panginoong Kristo, a-attend ka ng church. Kung mahal mo ang Panginoong Kristo, magiging tapat ka sa lahat ng services ng church. Kung mahal mo ang Panginoong Kristo, magbibigay witness ka sa maraming tao sa paligid mo. Kung mahal mo ang Panginoong Kristo, pagpipilitan mo na sundin ang kalooban ng Diyos. Kung mahal mo ang Panginoong Kristo. At yan ang panalangin ni Pablo dito. Kaya bilang challenge sa atin, we can learn from that. Going back in Ephesians 3, yung pong breadth, length, depth, and height, it refers to the unlimited love of Christ. And then, tinawag din dito ni Pablo na yung pag-ibig ng Panginoong Kristo, it passeth knowledge, meaning excessive extent of Christ's love. Yan ang kailangan nating malaman. Yan ang tinutukoy ni Pablo na isang Kristiyano na rooted and grounded in love. Matibay kang Kristiyano kung properly mong makomprehend at malaman continually ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. Pero kung ikaw ay isang halaman na walang ugat, pag dumating yung bagyo, wala ka na. You know why? Because you are not rooted and grounded in love, as a metaphor. And here, in verse 19, the third prayer request dito ni Pablo, he prayed for the fullness of God. In verse 19, that ye might be filled with the fullness of God. Na para siyang domino effect po siya. Unang prayer ni Pablo, spiritual strength from the Spirit, the inner man, in order for you to be rooted and grounded in love. Paano yun? Kung ikaw ay makukomprehend mo at malalaman mo ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. At pagkatapos noon, you will be filled. Sabi doon, be filled, that ye may be filled with all the fullness of God. Meaning, yung divine nature ng Diyos ay makikita sa persona mo. Now, hindi po tayo magiging Diyos in a sense dahil tao po tayo at never tayo magiging Diyos. Pero tinutukoy po dito ni Pablo is, ikaw at ako, makikita sa atin ang ating Panginoong Kristo. Tingnan niyo Ephesians 4:13. Basahin po natin ng sabay-sabay, Ephesians 4:13. Ready? Read. So we will all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, and the perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Now, ang tanong, Christian, anong tinutukoy mo, Brother RJ, dito na be filled with the fullness of God? Tinutukoy po dito is, makikita sa buhay mo, sa pagsasalita mo, sa decision mo, sa pananaw mo, sa buhay mo, ang ating Panginoong Kristo. Na pag tinignan mo lang yung tao yun, parang si Jesu Kristo yun. He is Christ-like. He is Christ-like. Meron pong family friend years ago na they're missionary here as well in the Philippines. From I think from US din sila. Pero sila sa family na to summarize is yung husband, when I saw him and I met him, one thing is I can say is he is Christ-like. He is Christ-like. At yung wife, he is Christ-like. Yan yung tinutukoy dito ni Pablo na pwedeng makita sa ating buhay yung fullness of God. Na yung ating prinsipyo sa buhay, kung paano tayo mamuhay, ay katulad ng ating Panginoong Kristo. Yan ang panalangin dito ni Pablo. Yan ang panalangin dito ni Pablo. Ang tanong, Christian, do you see your life as Christ? To examine din parang ganito. Halimbawa, tingnan mo yung huli mong decision sa buhay. Probably, I don't know kung anong major decision sa buhay. Ang tanong is parang ganito. Yung bang decision mo, ito ba ay ayon kung si Jesus Christ ang magdedesisyon?
Kung halimbawa, yung huli mong binanggit na salita, probably sa iyong kaibigan, ang tanong, yung bang mga words na binigay mo, ito ba ay katulad kung si Jesus Christ ang magsasalita? Kung paano mo tratuhin yung asawa mo, yung mga tao sa paligid mo, yung nanay mo, o yung tatay mo, o yung mga anak mo, yun ba ay katulad kung si Jesus Christ ang tatrato? Yung bang pag-iisip mo ay katulad ng ating Panginoong Kristo? Yung bang purpose mo sa buhay katulad ng ating Panginoong Kristo? And that is being filled with the fullness of God. Na sa bawat punto ng buhay mo, makikita ang Panginoong Kristo sa iyong buhay. Ang tanong, tayong mga mananampalataya, yan ang ating goal. Panginoon, paano ako magiging katulad ng ating Panginoong Kristo? Paano ako magiging katulad ng Panginoong Kristo bilang husband sa aking wife? Paano ako magiging katulad ng Panginoong Kristo bilang wife sa aking husband? Paano ako magiging katulad ng Panginoong Kristo bilang mga anak sa aking mga magulang? That's the thing. That's the Christianity. The reason kung bakit tayo nagbabasa ng Bible, umaattend ng church, laging natututo, nag-aaral, is ang goal natin. Goal natin, Christian. Hindi ang goal natin dito ay attendance. Kung umaattend ka lang ng church, para makita ka na nag-attend ka ng church for attendance, there's a wrong sa iyong pag-attend sa church. The reason kung bakit tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, kasi pipilitin natin, ikaw at ako, kailangan nating pilitin na maging katulad ng ating Panginoong Kristo. Panginoon, gusto kong maging katulad ng Panginoong Kristo. Sa aking pagsasalita, sa aking desisyon, sa aking pananaw, gusto kong maging katulad ng Panginoong Kristo. Yan ang goal. Yan yung tinutukoy dito ni Pablo na pinanalangin niya sa mga Ephesians, that they may be filled with the fullness of God, unto the stature, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Ang tanong, Christian, do you pray, unang tanong, do you pray like that? Na Panginoon, attend ako sa church this Sunday, Panginoon, makikinig ako ng preaching ni Brother RJ sa Life of Paul, sa Book of Ephesians, sa Lamentation. Panginoon, tulungan mo ako na matuto para gayahin mo si Jesus Christ. Panginoon, magbabasa ako ngayong Monday morning ng iyong salita. Panginoon, tulungan mo akong maging katulad sa Jesus Christ. Panginoon, makikisalamuha ako sa aking mga kamag-anak, sa aking mga kaklase, sa aking mga kaibigan. Tulungan mo akong maging katulad ang ating Panginoon sa Kristo. That's our goal, Christian. So, yan ang prayer ni Pablo. Nakita niyo yung structure ni Pablo. Nanalangin si Pablo ng spiritual na kalakasan sa kanilang inner man, upang sila ay magtumibay, mabaon, at mag-ugat sa pag-ibig ni Jesus Christ. Ang tinutukoy po doon is makomprehend mo at malaman mo, Christian, yung lalim, yung lawak at lapad, at yung unlimited na pag-ibig ng Diyos. Upang ikaw, Christian, ay lumakad ng merong kapunuan ng Diyos. Ang ibig sabihin noon, makikita sa buhay mo ang ating Panginoong Kristo. What a prayer request it is. Ang tanong, Christian, do you pray like this? Yan ang context nito as an application. Ito ang panalangin ni Pablo at ang application, ganito ba tayo manalangin katulad ng panalangin ni Pablo? And we can learn from this. We can start praying like this. Panginoon, I'm praying na tulungan mo akong magkaroon ng spiritual na kalakasan. Babaon ako, yung aking buhay ay lumalim sa pag-ibig mo, maunawaan ko ang pag-ibig mo, upang makalakad ako katulad ni Jesus Christ. What a prayer. Ang tanong, kung ikaw, Christian, ay mananalangin ng ganito, sa tingin nyo, sasagutin kaya ito ng Diyos? Sa tingin nyo, sasagutin kaya ito ng Diyos? I tell you, God will answer it. Paano? Bakit? Paano natin nasabi na sasagutin ito ng Panginoon? Because ito'y kalooban ng Diyos. Ito ang mga panalangin na gustong sagutin ng Diyos sa kanyang mga anak. Pero ang problema, tayong mga Kristiyano, we don't pray like this. Kaya ang Diyos hindi makasagot sa ating mga panalangin. And we can learn from that. And dito, kinunclude ni Paul yung kanyang prayer in verse 20 and 21, doxology. He concluded with the doxology, or praise of God. The word doxology means praise of God. In verse 20 and 21, now unto Him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto Him be glory in the church by Christ Jesus,
throughout all ages, world without end. Amen. Dito sa kanyang doxology, inexalt niya ang makapangyarihang Diyos sa pagpapakita ng kanyang kakayanan na gawin ang lahat ng ating hihingiin at iisipin. Na kung hihingiin natin yung gantong prayer request, I tell you, kayang sagutin siya ng Panginoon. Sabi ni Paul, He is exceedingly able, meaning ng word exceedingly, He is more than able. Ano pa? He can do exceedingly abundantly, the word abundantly, without measure. Nahigit sa lahat ng ating hihingiin at iisipin. Na Panginoon, kaya mo bang itama ang aking buhay? Kaya mo bang itama ako bilang husband? Kaya mo ba akong maging katulad ng ating Panginoong Kristo? Sinagot dito ni Pablo, He can do it exceedingly abundantly above all that we ask. Pero ang keyword doon is if we ask. If we ask. Ang problem, kaya ang Panginoon hindi nakakakilos sa Kristiyano because of prayerlessness na ating mga mananampalataya. Binanggit din dito ni Pablo that He does them, ginagawa ng Diyos yung mga pinapanalangin natin according to the power that worketh in us. Yun ang same power na tinutukoy niya in 3:7. And also dito binanggit ni Paul in verse 21, unto God, unto Him, be glory in the church. Kaya nga ang goal natin sa simbahan, ang kaluwalhatian palagi ay sa Diyos Ama. Ang glory ay laging sa Panginoon sa pamamagitan ni Jesus Christ. Throughout all ages, world without end. Ang ibig sabihin dito, ngayon sa church, binibigyan natin ng kapurihan palagi ang Diyos. Every time na umaawit tayo sa Panginoon, I encourage you na lagi nating magkaroon tayo ng kaunawaan or thinking na inaawit ko to sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi tayo, tandaan niyo po, according sa book of Ephesians and Colossians, hindi tayo umaawit para sa bawat isa. Tayo umaawit para sa Panginoon. That's the proper way of singing in the church. Maawit tayo na may perception na ito'y kaluwalhatian sa Panginoon. At alam niyo po ba, yung ginagawa natin pagsamba sa Panginoon in the church, yan ay example lamang. Dahil throughout all ages, gagawin at gagawin natin yan. Sabi ni Paul, throughout all ages, word without end. Ibig sabihin nun, throughout all ages or throughout all eternity, ang kaluwalhatian ay papunta sa Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Yung ginagawa natin dito sa church, ito po ay OJT lamang ang gagawin natin sa kalangitan for all ages and eternity. Sabi ni Paul, Amen. Ibig sabihin, surely, truly, and of a truth. At Paul concluded the doctrinal content by that exhortation sa ating Panginoon. Now, challenge Christian, unang challenge, paano yung prayer natin? And I tell you, without doubt, I'm telling you without doubt, kung tayo ay magsisimulang manalangin ng panalangin na ayon sa kalooban ng Diyos, I tell you, He can do it more. He's more than able to do it. Ang problema lamang, hindi natin to pinapanalangin. Hindi natin to minsan iniisip. Hindi natin iniisip na maging katulad ang Panginoon sa Kristo. Pero I tell you, kung tayo ay magsisimulang manalangin, Panginoon, bigyan mo ko ng spiritual na kalakasan sa aking inner man. Bigyan mo ko ng indwelling of Christ na ako ay nakabaon sa pag-ibig ng Panginoon sa Kristo. Panginoon, bigyan mo ko ng fullness of God na ako ay lalakad katulad ng Panginoon. I tell you, God will answer that. I see it in my life. I prayed prayer like this before, and I'm still praying this, and I see that God answered this kind of prayer. I see. I'm testifying that God answers this kind of prayer. The second thing is, Christian, as a challenge, do you comprehend and know the unlimited and excessive extent of the redemptive love of Christ? Naunawaan mo ba ang pag-ibig ng Panginoon sa Kristo? Ang sagot dyan, Christian, how do you live your Christian life? Kahit hindi ka na sumagot sa akin, pwede kong probably, kaya kong masabi ang sagot
kung ikaw ay paano nagpapatuloy sa iyong Christian life. One thing I can say, kung sinasabi mo Kristiyano ka, pero hindi ka tapat sa Panginoon, I can say, hindi mo alam ang pag-ibig ng Panginoon sa Kristo. That's the sad thing. Pero kung ikaw ay Kristiyano nagpapatuloy sa Panginoon, one thing I can say, lumalago ka sa pagkaalam ng pag-ibig ng Panginoon. Shall we pray? Ama namin Diyos, salamat Panginoon sa inyong pong salita na aming napakinggan. Salamat Panginoon sa inyong pong kabutihan, Panginoon, sa amin. Pinupuri namin kayo, Ama, sa inyong kadakilaan to our life, Panginoon. I pray na tulungan niyo kami at pangunahan sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. We'll just have 2 minutes as a way na kung gusto niyo pong manalangin sa Panginoon as a response na mensahe, we'll have specifically 2 minutes and then we'll close our worship today. Let's pray. Manaming Diyos, salamat Panginoon sa nararapos po namin pananambahan. Salamat sa inyong salita. Salamat sa kabutihan ninyo. In Jesus' name we pray, Amen. Salamat po. We are dismissed.